at vlogger na ginawa ng content ang pagtulong sa mga nangangailangan. Atin po silang kilalanin. Karaniwan sa isang vlogger o content creator ang nagbibigay po ng entertainment sa kanilang mga followers. Pero iba ho ang naging laman ng vlog ni Benji at ang kanya pong grupo sa Bench TV. Dahil sumentro ang kanilang content sa pagtulong sa mga mahihirap, may sakit nating kababayan at yung mga tao sa lansangan. Ang kanilang makabuluhang palabas, tampok po ngayon sa ating e-responder. Puno ng katatawanan, may aktingan at may song cover pa. Ganito ang karaniwang content ng vlogger na si Benji Perillo o mas kilala bilang Bench. Nagsimula si Bench sa mga simpleng videos na may iba't ibang kwento. Sa paggawa niya ng vlog ay kahit papaano ay nababawasan ang hindi mabuting nangyayari sa kanyang buhay. Ma'am, yung time na yun, ma'am, nung naisipan ko magawa ng channel, ma'am, syempre medyo may mga pinagdadaan sa buhay, tapos gusto ko rin na malibang, maging masaya kahit papaano at makapagpasaya ng ibang tao. Pero sa pagtagal ng panahon, si Bench hindi na kontento sa kanyang mga storya sa YouTube. Pero yung time na yun, ma'am, parang may hinahanap pa yung puso ko na hindi lang dito. Kulang to, hindi pa to sapat. Kaya ma'am yun, napag-anuhan ko po na yun ang gawin ko, na mas marami pa akong matulungan, mapasayang tao sa pamamagitan po ng pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya naman ginawa niyang mas makabuluhan ang kanyang mga content. Mula sa mga mukbang challenge, pagluluto at cover songs. Priority rin ng kanyang team ang pagsagip sa mga taong nasa lansangan. Advokasya po namin, ma'am, yung pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga homeless na mga nasa lansangan. Nahangad po natin na maibalik po sila sa kanilang mga pamilya. Kinukupkup natin sila para maalagaan, mapakain, matulungan, mapagamot at maibalik po sa kanilang pamilya. Araw-araw nilang nililibot ang San Pedro, Laguna para makahanap ng homeless individuals. Pumapasok po kami sa mga eskinita, then hinahanap po namin yung mga pamilya na pinakamahihirap at karapat-dapat tulungan. Ngayon, ma'am, nung naisip po namin na bakit hindi natin mas tulungan pa yung mga homeless. Hindi naging madali para sa kanila ang tulungan ng mga nasa lansangan. Anya, masinsina ang pakipag-usap at pang-unawa ang kailangan. Kung may nakikita po kaming homeless, kinakausap po namin siya, ma'am, kung sasama sa atin. At pag napapayag po, agad-agad, ma'am, isinasama namin. Pinapaliguan po, binibihisan, pinapakain, ma'am. At dito po namin dinadala sa shelter para may maayos po silang tulugan. Nagrente rin sila ng isang bahay para gawing shelter ng mga nasagip nilang homeless. Naitatag po ito, ma'am, nung nakaraang buwan. Oo, mga kalagitnaan po ng January. Hindi po talaga nadating yung isang araw or lilipas yung isang araw na sa pag-ikot namin, wala kaming nakakasalubong ng mga homeless na talagang walang matirahan, ma'am. At nakakaawa po na makita sila na natutulog lang sa kalsada, ma'am. Para kay Bench, kailangan na mahabang pasensya at pagiging mahinahon upang maunawaan ang mga kinukupkup nilang may problema sa pag-iisip. Sa totoo lang, ma'am, sobrang sa madaling salita, ma'am, napakahirap pakisamahan, ma'am, yung mga katulad nila. Pero kami po, ibinibigay po namin yung aming buong pasensya. At hanggat maaari, ma'am, dinudugtungan pa namin ito dahil talagang hindi maiwasan, ma'am, minsan sisigaw at kami ay talagang kumakabog yung dibdib namin. Pero lalaban kami, ma'am. Sa paglilibot nila, Bench, marami ring kwento ng ibang tao ang kanilang natitisod. Hindi lang storya ng mga homeless, ngunit storya ng mga individual na nangangailangan ng tulong. Dito kasi, ma'am, sa programa po ng Bench TV, ma'am, dito nyo po mararanasan, ma'am, na lumuha, mapatawa sa mga ginagawa natin pagtulong, ma'am, na etong pagtulong natin, ma'am, hindi lang po isang beses at binabalik-balikan po namin ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong hanggang sa maging okay po yung kanilang kalagayan. Gaya na lamang ni Princess. Nung naabutan po namin, sobrang laki po nung tiyan niya.
talagang halos parang sasabog na at naglalabasan na yung mga ugat. Ayun po, naitampok po natin yung sa programa ng Bench TV at napanood po ng ating mga kababayan. Si Princess po, ayun, binawian po ng buhay. Ngayon po, mga kababayan po natin na OFW ang nagtulong-tulong para po maipalibing si Princess. At the same time, ma'am, para mapabinyagan yung kanyang mga anak. Dahil 3 po yung anak niya na ulila at yung kanyang asawa, ma'am, ay pedicab driver. Nakilala rin nila ang isang foreigner na hanggang sa ngayon ay ayaw sumama sa kanilang shelter. Yun, nililigaw-ligawan pa namin dahil napakahirap, ma'am, kuhanin ng loob ng mga British, oo, lalo na Sir Arthur. O may pagka-stricto si Sir. Oo, at nung nakaraan, ma'am, bumalik kami doon, nilinis namin yung buong bahay niya. Oo, maliit lang naman po yung bahay niya pero talagang tinuturing niya na tahanan. Oo, napakaliit lang na halos walang kagamitan. Nariyan din ang kwento ni Mean na iniinda ang kanyang binti. Si Ate Mean, ma'am, talagang napakalaki po ng kanyang paa, ma'am. Oo, mas malaki pa po sa katawan ko, ma'am, yung kanyang paa. O, nakakaawa po dahil mag-isa na lang siyang namumuhay. Kamamatay lang po ng kanyang nanay nung last November. Yung sa pang-araw-araw niya, ma'am, yung pagkain, mga kapitbahay po ang gumagawa para sa kanya dahil hindi na po siya talaga makakilos. At ang kwento na nag-trending nilang si Maricar at Marieta. Oo, si Ate Maricar po, yan po, nag-trending talaga sa Ate Maricar dahil talagang mula sa pagiging taong grasa, ngayon ganyan siya at kasalukuyang nagpapagamot. Ipapagamot natin para maging maayos siya. Sa Ate Marieta po, ayan, sa Ate Marieta mukhang nagkaroon lang ng depression pero nasunod siya, ma'am. Kapag kinausap mo siya na maayos, sumusunod. Minsan po nagugulat kami niya, ma'am, nauuna pa sa aming magising. Nagwawalis na siya. Nagwawalis, naglalaban ng damit niya at naglilinis ng CR, ma'am. Oo, ganun siya, ma'am, kasipag. Kaya talagang makikita mo sa kanila yung ganyan man sila na may problema sa pag-iisip pero makikita mo pa rin kung gaano silang kabait na tao sa kanilang pamilya. Pero ang pagtulong na ito ni Bench, ginawa na niya kahit walang kamera. Noon, ma'am, nung parang bata pa ako, ma'am, pag may nakakita ako ng mga ganyan, ma'am, parang may kurot sa puso ko, ma'am. Kaya nung medyo nagkaedad na, ma'am, nag-ano ako ng business, ma'am, lugaw. Ayan, yung kinikita po namin doon, ma'am, binibigay po natin yun sa ating mga kababayan. At wala pa po yun, ma'am, sa camera, ma'am, may lumalapit sa atin na nanghingi ng tulong. Hindi ako makatiis, ma'am, na hindi ako makapag-abot kahit sa maliit na bagay. Sa pamagitan ng kanyang pagbablog, mas maraming taong nakakapanood ng kanilang mga paraan kung paano rin makakatulong sa iba. Kasi, ma'am, dito po sa pagbibideo po natin, ma'am, dito po natin maipapakita yung tunay na kalagayan ng ating mga kababayan. At the same time, ma'am, napapanood po ito ng marami nating mga kababayan, ma'am, lalo na mga OFW, ma'am. At minsan po kinukurot ang mga puso nila at sila po ay talagang tumutulong. Marami pong OFW, ma'am, na talagang napakabubuti ng puso, ma'am, na nagsisend sila ng tulong para sa mga kababayan natin na talagang napapanood nila na ganito yung kalagayan. Tinitiyak din nila na ang makakalap na tulong sa vlog may lalaan sa pagpapagamot ng kanilang mga nakukupko. Ginagawa po natin, ma'am, nananawagan po tayo sa tulong po ng social media, ma'am. I-video po natin sila para makita po ng kanilang mga kamag-anak at malaman po nila na nasa maayos naman, nasa shelter, ma'am. At yun lang yung hangad namin na makabalik sila ng maayos at ligtas. At the same time, ma'am, yung maging maayos yung kanilang pag-iisip. O punta kami ng ma'am, ng doktor, ma'am, para mapacheck up po sila at mabigyan na po ng tamang gamot. At pag okay na po sila, may ibabalik na po natin sila sa kanilang pamilya. Nito lamang Miyerkules, sinundan natin ang ginagawang pagresponde ng grupo nila Bench sa ilang lugar sa San Pedro, Laguna. Nag-ikot po tayo para makita natin yung mga kalagayan ng mga kababayan natin na talagang halos wala silang bahay. Sa lansangan po sila natutulog at kahit sa maliit na bagay po makatulong po tayo sa kanila, ma'am. Pinasok ang ilang iskinita at kinausap ang mga nadadaan ng homeless. Nagbigay din sila ng kaunting tulong sa mga ito. At kasabay ng pag-aabot ng tulong ay pinapayuhan rin nila Bench ang ilang mga taong lansangan. Magtrabaho kayo para kahit papaano, pagdating ng panahon,
magiging maayos naman yung kalagayan nyo kasi ang hirap pag ganito talaga, sobra. Lalo na wala kang masisilungan, wala kang pwedeng matulugan na maayos. Kaya yun nga yung hangad namin, ng programa namin, ng team namin na maging maayos ang takbo para makatulong kami sa mga tulad nyo. Pansamantala, ito muna yung maibibigay namin sa inyo o yung mga tulong na ganito at talagang nagsusumikap kami para mas lalo pa kami makatulong. Mag-iingat kayo lagi dito ha. At Sa pagpapatuloy ng aming pag-iikot, ay napadpad kami sa ilalim ng overpass na ito. Dito na namin nakilala ang isang babae, kinausap at kinumbinsi na sumama sa kanila. At may matutuloyan tayong bahay, maayos ha. Masama ka sa amin, tara nanay. Oh, may pagkain kami oh. Kawawa naman. Tara na nanay. Oh, ano, sama ka? Halika, may pagkain doon. Ha? Sakay natin si nanay kasama. Kasama sa atin. Kawawa naman. Nanay, halika nanay, dito nanay. Kawawa naman si nanay ah. Saan kaya to si nanay galing? Ang layo ng pinanggalingan niya, ang dami niya pang sugat. Pero bago dalhin sa shelter ay ibinili muna nila ito ng bagong damit at tsinelas. Pinaliguan sa sikat na balon na ito ang balon ni Lolo Uweng at tiniyak nilang malinis din ang mga sugat nito sa paa. At ang babae na aming na-rescue, Michelle pala ang pangalan. Pinakain at pinagpahinga. Dito na rin namin nakilala ang iba pang mga kinukup sa kanilang shelter na sina Maricar, Marieta at Alexis. Makikita rin ang ilang pang miyembro ng Bench TV team na ayon kay Bench, nagmula pa sa iba't ibang lugar. Nagkita-kita kami sa iba't ibang lugar, ma'am. Parang yun yung nasa puso nila, ma'am, na tumulong. Kaya po nabuo yung Bench TV, ma'am. Dahil sa isang advokasya namin, ma'am, na pagtulong sa ating mga kababayan. Oo, katunayan, ma'am, mayroong tayong malalayong lugar. May Bohol, may Masbate. Isa si Jessa sa matagal ng miyembro ng grupo na kumakalinga sa homeless na dinadala sa shelter. Ako po yung nandito sa shelter, isa po ako sa kasama ng Bench TV sa shelter. Kami po yung gumagabay po sa mga homeless na na-rescue natin. At saka tayo rin po yung lumilingap sa kalsada o kaya sa kahit saang lugar po kasama ng Bench TV po. Opo, ma'am, kami po, nagpapalaro ng mga bata. Simple organization lang po kami before. Parang doon ako namulat, ma'am, na tumulong sa kapwa, especially sa mga kabataan, ma'am. Doon tayo namulat na, ganito pala, marami palang nangangailangan sa kalsada, mas marami palang pwede tayong gawin kahit sa simpleng bagay. Yun, doon po ako namulat na, katulad ko, ma'am, lumaki ako na maraming tumutulong sa amin kasi mahirap lang kami. Parang na-inspired po ako na, someday ako naman yung magbibigay ng tulong. Someday ako naman yung magbibigay ng pagmamahal sa kanila. Ganun po. Ramdam din ni Jessica ang bawat kwento ng mga taong lansangan na kanilang nirespondihan. Masakit po, mami. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman. Lalo na po kapag naririnig mo na yung kwento kung ba't sila nagkaganon. May pinagmulan po kasi lahat kung bakit nangyari yun sa kanila. Alam ni Jessica na tanging pangunawa at pagmamahal lamang ang kanilang may bibigay para sa mga taong ito. Malimit sa mga katulad nila, hindi na tayo naiintindihan sa salita. Kahit anong sabihin natin, wala na sa kanila yan. Sa amin, ma'am, pinapakita na lang namin sa pagmamahal, pag-aalaga sa kanila. Doon, ma'am, mas naiintindihan nila. Pag naramdaman nila yung kapanatagan na, mahal nila ako, iniintindi nila ako. Nandun po, ma'am, yung tiwala nila sa inyo na, kakampi ko to. Doon, ma'am, parang sa pag-aalaga mo talaga mapapakita. Hindi rin may aalis na marami silang bashers. Ganun pa man, tuloy lang ang pagtulong ng kanilang grupo. Hindi na namin yung pinapansin kasi pag pinagtuunan namin yan, mawawala po yung focus namin. Imbis na sa good mood kami, maari pong ma-divert na mabad trip kami bigla. Which is mali, ma'am, kasi dapat ang nararamdaman natin ngayon puro pagmamahal na lang. Napakaikli na lang ng buhay ng tao. May pandemic pa. Bakit uunahin pa nating magalit sa mga nagkikriticize sa atin? Pero yung iba naman, ma'am, tinitake namin yan na as a lesson para mas mag-improve pa po kami sa kahit anong ginagawa namin. Lagi po kaming merong room for improvement, ma'am. At dahil nasa kasagsagan pa rin ang bansa ng pandemya, sinisigurado ng kanilang team ang kaligtasan ng bawat isa. Nasunod po tayo ng mga protocols, ma'am.
Sa katunayan po, mga vaccinated naman po. Oo, at saka nag-ano po tayo, sanitize bago umuwi. Ayan, at mamaya gagawin namin yung para sa sarili naman namin na maliligo, para at the same time, ma'am, mapangalagaan din namin, proteksyonan din namin yung mga taong nandito, ma'am, sa shelter. Higit sa pag-aalaga, gusto rin ng grupo nila Benj na maiatid ang mga homeless sa mga pamilya nito. Buong puso po na inalay na namin sa kanila sa pagtulong. Yung ginagawa namin, ma'am, hindi lang basta to vlog, hindi lang basta content. May puso sa bawat video. May puso dun sa bawat nakakausap namin, sa natutulungan namin. May binibuild na po kaming relationship. Pangarap din na lumawak pa ang kanilang mga pagtulong. Ayan, ma'am, nakikita ko po yung team namin, yung buong team namin na may mas malawak na kaming shelter. Meron sa para sa matatanda, sa bata, at sa mga may sakit po. Nakikita ko po na lalawak kami, ma'am. Pakiusap ni Benj para sa lahat na nakakapanood ng kanyang vlog. Sa mga kababayan ko po, sana po pag may nakakita po tayo ng mga homeless, abutan po sana natin kahit konting tinapay, konting halaga. Dahil po, ma'am, yung pagtulong, ma'am, hindi naman po nasusukat kung gaano ito kalaki or kaliit. Hindi po tayo dapat mamatakot dahil yung mga homeless po, ma'am, hindi po nila ginusto yan. At alam ko po na gusto rin nila na meron sa kanilang makaunawa at makapagbigay ng pagmamahal na kung hindi man naibigay ng kanilang pamilya kaya sila nagkaganyan, ay pagmamahal ng ibang tao yung gusto nilang maramdaman. Ang mga katulad nila Benj, kahanga-hanga ang pagmamahal sa kapwa. Ang sandata nila, ang puso nilang mapagkalinga at umuunawa. Nasa lahat ng oras, handang rumisponde sa mga taong iniwan na ng pag-asa sa lansangan. Kami ang Benj TV Team at kami ay Certified E-Responder. Kung kayo po ay may nais na isumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0956-867-1833 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating pong lipunan, hindi na mawawala ang mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon, may maasahan ka ng re-responde. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin.